pinagtataguan talaga. Wala na ibang kwarto. Naaksidente habang naglalaro ng basketball ang isang lalaki sa Caloocan City. Agad na tumawag ang mga kalaro nito ng tulong sa UNTV News and Rescue Team dahil sa tinamong sugat ng player. Tinatnan na natin na nasa bench na siya. Tapos nakita nga natin na yung dugo dun sa flooring. Medyo marami-rami. Nagkaroon ng cut dun sa nasal bridge niya. Tapos nagkaroon din siya ng bleeding dun sa nosebleed. Ayon sa ibang players, tumama ang ilong ng pasyente sa ulo ng kalaban nito habang nagre-rebound. Agad itong nilapatan ng paunang lunas ng team. Kinontrol natin yung bleeding. Tapos yung cut, nilinis muna natin yung sugat. Tinanong natin syempre yung kanyang mga basic information and at the same time, kinunan natin siya ng vital signs. Tapos, we treated again yung basic yung first aid natin for nosebleed to make sure na maging okay at makontrol talaga yung bleeding. Minabuti natin na isugod na siya sa hospital para kung may kinakailangan na tahi, ay tahiin. Sa Quezon City General Hospital dinala ang biktima para sa kaukulang atensyong medikal. Hello po, Nay. Kamusta po? Narinig niyo po ako? Ayan. Okay, ready to slide. Okay. Sinundo ng UNTV News and Rescue Team sa United Doctors Medical Center sa Quezon City ang 77 years old na lola matapos ma-discharge sa ospital. Tinry namin kausapin si patient. Bali, ang response na lang po niya doon is pag kinakausap siya, tumatango siya and tumataas yung kilay. Sa movement, hindi na din niya nagagalaw yung kamay niya tsaka yung paa niya. So, totally bedridden na si patient. Ayon sa kaanak, 4 na taon na nang magkaroon ng demensya sanhi ng Alzheimer's disease ang matanda. 5 buwan na rin itong bedridden at halos hindi na makagalaw o makapagsalita. May nakakabit din sa kanyang catheter at feeding tube para naman sa kanyang pagkain. Matapos ma-assess ng team, maingat na inilipat ang pasyente mula sa kama patungo sa stretcher bago isinakay sa rescue van. Habang nasa biyahe, patuloy na minonitor ng team ang kanyang kondisyon at vital signs. Malaking hamon naman ang hinarap ng team pagdating sa lugar ng pasyente. Dating naman po sa bahay nila, naging challenge po sa amin kung paano siya iaakyat dun sa kwarto kung saan siya ilalagay. Kasi yung dadaanan namin is confined space siya. Dahil sa limitadong espasyo, kinailangan ng team na gumamit ng angkop na kagamitan at maingat na pagplano upang ligtas sa maiangat ang pasyente. Pagdating sa hagdan, hindi na kasya. So, 3 na lang. After nun, hindi pa rin maipasok dun sa room dahil confined space siya, tapos paliko pa. Kaya ang nangyari, dun po mismo, nag-decide naman kami na gamitan po siya ng portable na stretcher, which is yung parang tela po. Kagandahan na lang is nalagyan namin siya muna ng pinakasapin dun sa scoop stretcher bago namin siya inakyat. Yun na yung naging use namin para maipasok siya ng tuluyan dun sa loob ng kwarto kung saan siya mag-i-stay. Sa kabila ng masikip na daanan at limitadong espasyo sa loob ng bahay, ligtas at maayos na naiakyat ng team ang pasyente sa kanyang higaan. Bago tuluyang umalis, muling kinuha ng team ang mga vital signs ng pasyente upang matiyak na nasa maayos itong kalagayan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.